Maraming nagtatanong sa akin kung marami bang kapilya dito sa Japan. So this is a day in my life as a kapatid na andito sa Japan. Hi, ako si Riz. Mag 3 years na akong trainee dito sa Japan. 2 beses akong sasakay ng tren at saka isang bus. Gamit tong IC card ko ay mas napadali yung pagta-travel ko kasi hindi na ako bibili ng ticket. 7:45 nga pala yung tren na sasakyan ko. At saktong oras talaga dumarating yung tren. Kaya hindi mo na kailangang mag-antay pa ng matagal at saka malamig na ngayon, winter ngayon dito sa Japan. Samahan niyo ko hanggang dulo, madali lang tong biyahe na to para makita niyo rin kung gaano ka-convenient yung transportation dito sa Japan. At ito na nga, parating na yung tren. Ito yung sasakyan ko, bali isang station lang to papunta dun sa second station na lilipatan ko kasi ibang tren na naman yung sasakyan ko. Mabilis lang tong biyahe na to, 5 minutes lang, next station na kaagad ako at yung pamasahe is 240 lang. Minsan nga pala, ikaw yung nag-o-open ng door kasi hindi naman automatic na nag-o-open lahat ng door. Parang sa totoong buhay lang din, madalas ikaw talaga yung gumawa ng paraan para ma-open mo yung opportunity. Huwag mong antayin na merong magbubukas para sa'yo. At kung meron mang kusang dumating na opportunity, wag mo yung palampasin. Grab it no matter what it takes. Huwag mong hayaan na in the future, sasabihin mo or masasabi mong, what if nag-grab ko yung opportunity na yon? I could have win or I could have ganito, ganyan. Nga pala, andito na tayo sa station. Sa kabilang platform lang yung lilipatan ko, kaso ang ginagawa ko talaga is lalabas muna ako gamit tong, ipapunch ko tong IC card ko. Kasi proven ko na talaga, tinetest ko noon na hindi lang ako lalabas kasi same platform lang naman. Pero kwenta ko, malaki yung nabawas sa akin. Diretso nga din pala ako dito, magre-recharge lang ako kasi konti na lang yung balance. Alam mo, nung una kong pag-charge dito, hindi ko alam kung paano talaga. Tapos wala din akong matanungan. Hindi ko na-notice na meron naman palang English. Pero kahit talaga translate ko na, hindi ko pa rin maintindihan kung ano yung dapat kong gawin. Akala ko wala nang pipindutin, paglapag ko lang ng card ko, akala ko sisiksik na yung pera doon. Siksik lang ako ng siksik, tapos hindi talaga niya kinakain. Tulad niyan, parang wala pa akong pinindot nun ha. Tapos pinakain ko lang dyan, hindi niya kinain. Sabi ko, busog pa ata tong machine na to, hindi niya kinakain yung pera na kusa kong isusubo sa kanya. Hanggang may Japanese na sa likod ko na magcha-charge din siya, so tinulungan na lang niya ako. So ayun, going back, kailangan mo talagang lumabas ng station para i-punch yung card mo, saka papasok ulit, tapos lilipat ka ng platform. Kasi nga, nung time, the last time, ang nangyari sa akin, parang 300 yen din yung nabawas or parang lugi ako ng 300 yen. Sayang din naman, di ba? Ito hindi ko na pinakita sa inyo. Yung pag-transfer ko ng train, pero ito bababa na ako. Pagkalabas ko ng station, dyan na naman ako lilipat ng bus. Nakita niyo yung mga pantalon, ang cute, di ba? Hindi po yan binibenta, design po yan. Pagkababa mo ng train, dapat bibilisan mo talaga yung paglalakad kasi paalis din kaagad yung bus. Kung malate ka, hindi ka na makakaabot sa pagsamba. One time nga na-late kami, nag-taxi na lang kami. Ang mahal ng pamasahe, umabot kami ng 6,000 yung taxi. Yung bus, 700 yen lang yon. No choice kami kasi Santa Cena din yun, hindi naman kami pwedeng malate. So, all in all, yung total mong pamasahe talaga, balikan na yun like 4,100 approximately. Kaya kung ikaw, malapit sa'yo yung kapilya, swerte ka. Sa mga nagtatanong kung marami bang kapilya dito, marami pong kapilya dito sa Japan. Kaya huwag kayong mag-alala. Yun lang, follow for more.